Nagre-record na ba mga beshi? Okay, nagdududa ka ba na baka Becky, Shaminta, Bakla, Bekbek, Juding, Shokla, ang friend mo, kapatid mo, kapamilya mo, or worst, boyfriend mo? Well, tumuto ka lang kasi today, yan ang pag-uusapan natin, beshi. Beshi, no? So I have 10 signs na pwede nyo i-consider kung bek-bek ba talaga yung syupatembang mo, kapamilya mo, friend mo, katrabaho, jowa, or kung ano pa man. Pero disclaimer ha, hindi naman dahil nakita nyo yung mga ibang senyales na babanggitin ko sa video na to sa mga taong kakilala nyo, ay ibig sabihin nun, syuminta, bek-bek, bayot, o ano man sila. Syempre, you still need to, what? Think rational, and then, mag-imbestiga pa din kayo. Hindi sasabihin mo sa kanila agad na, hoy, bayot ka, based on dun sa mga senyales na napanood ko sa internet. Huwag ganon, beshi, kasi for sure, wawarlahin ka ng mga yan. So, let's begin. Are you guys ready? Ang tunay na lalaki ay hindi tumitingin ng sobrang tagal sa kapwa nila lalaki. So, eto yan mga beshi ha. Kapag ang isang lalaki ay may dumaan na kapwa lalaki na medyo, cutie, tapos, etong si kasama mong boylet, tumingin ng more than 5 seconds, ay nako day, medyo kabahan ka na. Kasi normally, ewan ko kung mag-a-agree sa akin yung mga straight guys na nanonood dyan, no? Kasi normally, kahit gano'n pa yan kagwapo, hindi titingnan niya ng straight guy nang mahigit pa sa 5 seconds. Believe me. Siyempre, pag tumingin yan, kailangan mong pansinin, may lagkit ba yung tingin ni kuya sa kapwa niya Adan? Number 2. If a guy has Rihanna, Beyonce, Katy Perry, Mariah Carey sa playlist niya, ay nako day, Diyos ko Lord. Well, hindi ko naman sinasabi na hindi lahat ng lalaki ayaw makinig or lahat ng lalaki hindi dapat nakikinig kay Rihanna, Katy Perry, Mariah Carey, who else, basta yung mga diva. Magagaling naman kasi talaga sila at may mga kanta naman talaga sila na talaga magugustuhan din naman ng mga lalaki at ng straight guys. Pero kapag yung lalaki is nag-download pa ng Who Run the World Girls at naging offline or ginawa pa nila itong available offline sa kanilang Spotify, nako. Tapos naka-bluetooth headset pa yan, oh. Lakad ng ganyan sa MRT. Tapos ang pinapakinggan pa ni Kuya is yung We Belong Together. Sinasabi ko sa inyo, ang mga straight guys, gusto niyang pinapakinggan usually yung mga Eli Buendia, Lifehouse, what else? Basta yung mga rakrakan. Hindi po kasi ako masyado nakarelate sa mga playlist na gusto nila. Charot! Number 3, fashion. Okay, fine. May mga lalaki talaga na bet nang magsuot ng damit na talagang mapapansin sila ng mga kababaihan or ng mga tao sa kapaligiran nila. Pero, kapag dumating kayo sa point na ang isang lalaki ay nagsuot ng mga super skinny jeans na normally ang kulay ay tangerine or pink, mag-isip ka na, bes. Tapos makikita mo yung mga bag na ginagamit nila, yung mga tipong pang shoulder bag style. Sabihin pa nila, yung mas malido yung dalhin, may mga ganun pa silang mga palusot. Tapos ang mga outfitan nila kuya, yung mga tipong colorful kahit hindi naman summer. Sinasabi ko sa inyo, ang straight guy, mas gusto niyang magsuot ng mas simple, as much as possible, yung hindi masyadong makulay. Kasi naman, karamihan sa kanila, naniniwala sila sa kasabihan na nasa nagdadala lang naman yan eh. Kahit hindi ganun kabongga yung suot mo, kung mapapansin ka talaga nila dahil sa kagwapuhan mo, carry na. Number 4, set of friends. Okay, so wala naman akong sinasabi na bawal makipagkaibigan ng isang lalaki sa mga babae, no? Pero to the, take 2. Okay, so wala naman akong sinasabi na hindi dapat nakikipagkaibigan ng isang lalaki sa mga babae. That's normal. Pero yung point natin lumalabas ka, puro babae ang kasama mo at wala kang kasamang lalaki, so medyo something is wrong there, kuya. I would understand kung lalabas ka kasama ng mga babae na yan, tapos para kayong group date or double date, hindi pong may mga partner kayong jowa, that would be fine, or hindi lang ikaw yung lalaki. Tapos ang mga palusot niya, no, kasi mas maganda pa kasama yung girls at saka that's how I met my girlfriend. Chos, wag ako, iba na lang. Pagiging vain. Number 5. Okay, I get it. Nowadays, accepted na natin yung mga lalaki nagpapa-facial, nagpapa-diamond peel, pumupunta sa salon para magpaayos. That would be fine, walang masama doon. Pero yung dumating sa point na nagpa-thread ka ng kilay mo, ay, ano na nangyari? Tapos pag kinalkal mo ang bag, mas marami pang laman ang makeup kit kaysa sa natural na girl. Sa kanila may mga lip balm, may mga kung ano-ano. Tapos ang idadahilan sa'yo, kasi ayoko nagkakrak yung lips ko eh. Okay, fine. That's something that I can accept. Pero anong ginagawa ng pressed powder sa loob ng bag mo, aber? Ika-6, yung mga showbiz personality. Eto yung mga lalaki na mas marami pang alam na chismis sa showbiz and entertainment kaysa sa mga typical na babae or typical na Becky sa lipunan. Na ang tipong laging pinapanood sa TV ay si Katniel, Ika-6 na Utos, Encantadia, at kung ano-ano pa. Well, wala naman po akong magagawa kung yun talaga yung available na palabas sa TV everyday at hindi mo naman din yan maiiwasan. Pero pag dumating sa point na nasa opisina kayo at tungkol sa showbiz ang pinag-uusapan, yung mas marami ka pang inputs kaysa kay Lar Santiago, diba? Dumating pa sa point na tipong yung mga event na pinuntahan ni Julia Barreto ay alam mo kung anong oras at kung saang lugar. Ika-7, mahilig mag-post ng topless photos sa social media.
Okay, fine. I know. Lalo na kung maganda yung katawan mo, nag-gym ka, gym instructor ka, or basta may mga abs ka, that would be fine. Ipagmalaki mo yan kasi pinaghirapan mo yan. Pero kung araw-araw yan at yan ang din ang ipopost mo, at normally yan pa yung profile picture mo na para kang isang modelo pero hindi naman, well, what are you trying to imply? Normally, gawain po ito ng mga bisexual or ng mga tao na lalaki daw sila pero sa totoo lang nagtatago sa kloseta. Yung mga straight guys na nagpo-post ng topless photos, may mga nakikita din naman ako. Pero normally, madalang lang yan mangyari. Hindi araw-araw, yung iba sa kanila sobrang dalang as in madalang. Karaniwang pinapost ng mga straight guys kahit may maganda silang katawan is yung mga family event, mga trips, usually mga gadgets, o may kita mo silang topless, nasa beach sila, hindi yung naka-topless pero nakaigalang sa sala, or nagpipicture sa CR. Topless lang naman na makikita mo talaga sa straight guys is kung nagsasurf sila or basta yung nasa beach, yung out of town or nasa trip, hindi yung nasa bahay lang. Number 8, hindi mahilig sa basketball. Ang karaniwang dahilan ng mga lalaking nagpapanggap na lalaki daw sila na hindi mahilig sa basketball is hindi kasi ako sporty eh. Utang na loob. Basketball ang isa sa mga pinakapaboritong laro ng karamihan sa mga lalaki sa bansang to. Tapos sasabihin mo sa akin hindi ka mahilig sa sport na kahit isang team sa PBA wala kang kilala? Hello? Are you really? Seriously? Yung totoo kuya, anong basketball ang alam mong laruin? Sige nga, paki-explain. I love you. Ang siyam, try mo silang imbitahin sa bahay nyo at pagmasdan mo kung paano sila kumilos. Kung tipong iset up mo na habang nag-uusap kayo ay maglagay ka ng ipis tapos bigla mong palabasin habang nag-uusap kayo. Pero hindi ko naman sa sinasabi na yung mga ibang lalaki ay hindi takot sa ipis. Meron din naman mga straight guys na takot sa ipis. Pero pag nakita nila yung ipis, magkaiba silang paano mag-react. Ang typical na reaction ng straight guy kapag nakakita ng ipis, kung takot man sila sa ipis normally, is tatapakan nila to or kukuha sila ng tsinelas at hahampasin nila to para mategi yung ipis. Pero pag yan ay kulay ganito ang dugo, well, alam nyo na, magtititili yan at yung baritone na boses ay magiging what? Sobrang taas. One more, pag may nahulog na bagay, halimbawa basahan or damit or what, tingnan nyo kung paano nila to pulutin. Pansinin nyo rin kung meron siyang pilantik sa kanyang mga daliri habang pinupulot niya ang mga bagay-bagay na nahuhulog or kung humahawak ba siya dito habang yumuyuko. At panghuli, pumipiyok-piyok pa, text behavior. Ito yung mga tao na mahilig mag-GM at magparinig na kung ano man ang gusto nilang iparinig at sinasend nila sa lahat ng mga contacts nila sa Facebook. Sa phone book. Ito yung mga magre-register sa unlimited text promos, tapos magsisend ng kung ano-ano na halimbawa, alone, walang kasama, sad, tapos na wala naman din pakialam yung mga ibang tao sa phone book nila pero sinendan lahat ni kuya. Okay, fine. Okay, kung gusto mo talaga ng kasama, okay na yung mag-send ka isang beses sa isang araw, pero yung magsisend ka maya't maya para ipaalam sa kanila kung ano yung ginagawa mo, holy cow. Yung mga tao na bet na nang ipaalam yung mga bagay-bagay sa buhay nila through group messages. At yun na nga no, so yun po ang 10 signs na pwede nyo ikonsidera para malaman nyo kung syuminta, beki, bayot, bakla, kloseta, nagpapanggap ba ang kapamilya nyo or worse, boyfriend mo. Pero again, lagi nyong tatandaan, hindi naman porke nakita nyo yung mga senyales na yun sa mga kakilala nyo, eh huhusgahan nyo na sila agad. Syempre, ugaliin pa rin mag-imbestiga at balanse ng mga bagay-bagay bago ka mag-conclude kasi kung hindi, mawawala ka ng di oras bakla. So hanggang dito na lang tayo mga friendship, mga beshi. Thank you so much for watching. Do not forget to follow me on my socials, Instagram and Twitter. I'll see you again in my next video. Kung na-disturb kayo sa lipstick ko, I'm so sorry. I'll see you next time. Bye-bye!